mahigit 5 dekada mula nang maitatag ang Bicol University, binigyang pagpupugay ang isa sa mga pangunahing nagsulong nito sa pamamagitan ng isang memorial bust sa Gabaldon Building ng Bicol University High School. Ang yumaong si Congressman Carlos Papa Imperial na kumatawan sa ikalawang distrito ng Albay ay isa sa mga pangunahing may akda at nagsulong ng Republic Act No. 521 na nagtatag sa Bicol University noong 1969. Nitong Hulyo 13, kasabay ng ika-76 na anibersaryo ng kanyang kapanganakan, formal na pinasinayaan ang kanyang memorial bust bilang pagkilala sa kanyang mahalagang papel sa pagkakatatag ng pamantasan. Ang pagtatayo ng memorial bust ay isinulong ng sangguniang panlalawigan ng Albay bilang pagkilala sa mahalagang ambag ni Imperial sa BU at sa maraming Bicolanong nanginabang sa pagkakataon na makapag-aral dito. Salamat po sa pagbigay natin ng honor kay Papay as he is commonly used. He may not be with us, but I know he's so happy that at least in our life, sa buhay natin, binigyan natin halaga ang kanyang more than 5 decades na paninirbihan sa atin. Pinigyang diin naman ni Board Member Sheena Onrubia na ang pagsusulong ni Imperial sa pagkakatatag ng Bicol University ay nagmula sa kanyang paniniwalang dapat maging mas abot kamay ang dekalidad na edukasyon para sa mga Bicolano. Such access to quality education is something he wanted to provide his constituents, and rightly so. After all, education remains one of the most powerful equalizers. Authoring the landmark Bicol University Law was far more than an act of policy making. It was an act of faith in the intelligence, capacity, and limitless potential of the Bicolanos. Ayon naman kay Bicol University President Benjamin Nebres III, magsisilbing paalala ang memorial bust sa mga susunod na henerasyon ng mga mag-aaral kung sino si Carlos Papa Imperial at ang kanyang naging ambag sa pamantasan. Knowing that students will now have one more reason to stop and say, sino siya? Who's that distinguished gentleman watching over us? With that, we keep his legend alive for generations of Biuenos to come. So we do not simply pay tribute to him, as no tribute will ever be enough. Instead, we are continuously reminding ourselves of what his actions did for us and for Bicol University. Samantala, bilang panauhing pandangal ay binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mahalagang maipasa sa mga susunod na henerasyon ang kasaysayan ng Bicol University at ang pagkilala sa mga taong nagtaguyod nito. My point being, how can you instill a culture if you cannot remember who your distinguished public figures are? To me, it's foundational. And so, I think part of the introductory course of any foundational course in Bicol University is to teach an introduction to the university. What are we here for? Why are we here? Who created us? What did he do in public service? What was his vision 50 years ago or more? And then we see if we align or improve, but never lose the principal purpose for why we're here. Nakiisa rin sa seremonya ang pamilya ng yumaong mambabatas, mga opisyal ng Bicol University, mga lokal na pamahalaan ng Albay at iba pang mga panauhin. Inaasahang magsisilbing paalala ang memorial bust sa bawat bagong henerasyon ng mga mag-aaral ng Bicol University sa mahalagang papel na ginampanan ni Imperial sa pagkakatatag ng pamantasan at sa pagbubukas ng mas malawak na pagkakataon para sa mga Bicolano na makatanggap ng dekalidad na edukasyon. Ella Raposon, Bicol.ph